Hello mga Kirara, it's me again 8. Sorry if napaka-random ko. Parang ito na lang din kasi yung naging safe place ko para mapagkwentuhan ng mga naaalala kong kwento mula sa mga magulang ko o sa mga karanasan kong kababalaghan. Itong unang kwento ay kwento lang sa akin ng mama ko. Nangyari daw to noong dalaga pa siya. Noon daw, siya ang laging naglilinis sa sala nila. Ito yung bahay namin sa San Juan, kung saan magkakasamang naninirahan doon si mama at ang mga pamilya ng kapatid niya. Malaki yung bahay kung susumahin. Meron itong 6 na kwarto, pero wala itong second floor. Kumbaga bungalow lang. Tanghali raw noon, Boss Kira. Tulog ang mga pamangkin ni mama. Tahimik ang paligid. Kaya naman naisipan niyang maglinis na muna. Naglampaso siya mula sa sala hanggang sa kusina nila. Pati na rin sa banyo naglinis siya. 2 ang inidoro ng banyo nila. Bukod din ang paliguan nun. Ganun po yung itsura ng bahay namin sa San Juan. Pagdating mo sa kusina ay may dadaanan ka munang maiksing hallway bago ka makarating sa CR. So nagsimula na si mama. Pero nagtataka raw siya kasi may mga yapak ng maliliit na paa sa sahig. Sinundan niya yon at patungo raw ito sa kwarto ni Tito. Pinuntahan niya yung kwarto ng mga pamangkin niyang natutulog. Isa-isa niyang sinukat ang mga paa ng mga ito. Gusto niyang hulihin kung sino yung pasaway na ayaw matulog. Kasi Boss Kira, doon sa kwarto ng tito ko, andoon yung mga video games at mga laruan na decontroller. Kaso wala raw kasukat sa mga pamangkin niya yung bakas ng yapak ng paa na nakita niya. Dahan-dahang bumalik si mama sa pintuan ng kwarto ni Tito. Bahagya niya itong binuksan at laking gulat daw ni mama nang makita niya ang 2 maliliit na duwende na nanonood ng video games. Nakasombrero raw ito at talagang maliliit daw yung mga paa. Napatakbo daw nun si mama sa sala. Naglagay daw siya noon ng itlog at pera. Natakot daw siya na nagambala niya yung 2 sa ginawa nito. Pero pagkatapos naman daw noon, payapa naman daw. Ito naman ay kwento pa rin ni mama. Nangyari daw ito sa probinsya namin. Naligo daw si mama nun sa ilog. May dala siyang tabo. At habang naliligo, ginagawa niya pa raw itong mic at nagkakakanta. Nung bigla daw siyang may masulyapan na isang lalaki. Long hair daw yung lalaki na yun at mahaba daw yung tenga. Yung tenga daw nito parang pangkabayo. At sa kuryosidad daw ni mama, umakyat pa siya sa puno na pinagtatambayan niya para alamin kung ano ba yung nakita niya na yun. Ang katawan daw nung lalaking mahaba ang buhok, Boss Kira, ay katawan ng pangkabayo. Grabe daw po ang takot nun ni mama. Mabilis na siyang bumaba ng puno. Pero napansin niya na tumungo ang tingin nito sa direksyon niya. Pumikit na lang daw po nun si mama. Kasi hindi na raw siya nakagalaw sa takot noong makita niya na nakatingin sa kanya yung lalaking tikbalang. Pagdilat daw po niya ay wala na ito. Kaya naman agad na siyang naglakad palayo sa ilog. Nakalimutan niya na noon ang magbihis. Basta ang nasa isip niya na lang ang makauwi na. Simula noon, Sir Kira, hindi na raw talaga naligo si mama sa ilog nang walang kasama. Itong pangatlong kwento naman ay patungkol ulit kay mama nung bata pa siya. 5 po silang magkakapatid, Sir Kira. Namatay ang isa, si Tito Mario. Kaya naman po yung 3 natitirang kapatid niya na lang ang nagiging kalaro niya noon. Isang gabi raw po ay nagtago-taguan silang magkakapatid. Nagtago raw po si mama sa likod ng puno ng mangga. Umakyat pa nga raw siya para siguradong hindi siya matataya. Kaso nakalipas na raw ang ilang oras, talagang wala pang nakakahanap sa kanya. Sobrang inip na raw nun si mama.
Kaya naman nag-decide siya na bumaba na lang at umuwi na. Nang bigla raw pong may humarang sa kanya. Isang matandang babae daw po. Normal naman daw po ang itsura nito. Kinumusta pa siya at tinanong kung ano daw ang ginagawa niya doon. Gabi na raw, dapat daw ay nasa bahay na siya ng ganoong oras. Sabi pa raw nung matandang babae. So sinabi nga ni Mama na naglalaro sila ng tagu-taguan ng mga kapatid niya. Pero hindi nga siya nahanap at baka raw umuwi na yung mga kapatid niya at naiwan na siya. Kaya uuwi na lang din daw siya. Bigla daw pong tumalim yung tingin sa kanya ng matanda. Tapos muli itong nagsalita. Masamang maglaro ng tagu-taguan sa gabi. Baka may magambala kayong hindi nyo nakikita. Paano ka uuwi niyan? Gusto mo bang sumama muna sa akin? Alok daw nung matandang babae sa kanya. Hindi daw po malaman ni Mama kung paano, pero parang sasama nga daw po siya doon sa matanda. Pero laking gulat daw po ni Mama nung pumasok yung matanda sa puno ng mangga. Natakot daw po siya nun, kaya tatakbo na daw po sana siya. Ang kaso, para daw pong may sariling desisyon yung katawan niya. At sa halip na tumakbo palayo, ay parang hinatak pa raw siya nito patungo sa loob ng puno. Sobrang weird nga daw, Sir Kira. Kasi pagpasok daw nila doon, lahat daw ng bagay ay gumagalaw at nakalutang lang. Meron daw mga taong maliliit doon sa loob at ang gagara daw ng mga itsura. May mga taong tipaklong, may tikbalang pangaraw. At kung iisipin daw talaga, ay para lang daw po siyang nasa isang panaginip. Sa pakiramdam daw po ni Mama nung mga oras na yon, para bang hindi raw po sa kanya yung katawan niya. Wala daw siyang balanse at parang hindi siya makapagdesisyon sa mga bagay-bagay. Pinilit din daw siya noon na kumain ng itim na kanin. Pagkatapos daw noon, parang bigla na lang daw siyang nawalan ng malay. Hindi niya na alam kung anong sumunod na mga nangyari. Ang tanging naaalala na lang daw ni Mama ay pinagtatawanan siya ng mga nilalang na nasa loob ng puno. At pagkagising daw po ni Mama, Sir Kira, nasa bahay na daw po siya. At ang sabi sa kanya ng mga kapatid niya ay nawala daw po siya ng 3 araw. Mula raw po nung gabi na magtagu-taguan sila ay hindi na raw po siya nakita. Nagkalat po yung missing posters niya noon sa barangay. Tinanong daw ni Mama yung mga kapatid niya kung saan siya nakita ng mga ito. At ang sabi ay sa tapat daw ng puno ng mangga. Nakahiga daw siya doon at tulog na tulog. At ang kwento pa nila, nung maiuwi daw siya sa bahay, ay 2 araw pa ang lumipas bago siya tuluyang nagising. Bale parang 5 araw daw siyang nawala nun. 3 araw na missing at 2 araw na hindi gumising. At doon na nga nagsimulang magkwento si Mama ng patungkol sa nangyari sa kanya. Na mayroong isang matandang babae ang dinala siya at pumasok sila sa loob ng puno. Pilit siyang pinakain ng itim na kanin. At pagkatapos daw noon ay wala na siyang kaalam-alam sa mga sumunod na nangyari sa kanya. Kaya po simula daw talaga noon, tuwing sasapit ang 6:00 ng hapon, nasa loob na silang lahat ng bahay. Ang sabi pa nga raw ng albularyo kay Mama, mukhang nakatuwaan daw siya. Nilaro at tinuruan daw siya ng leksyon ng mga nilalang na maaaring nagambala ni Mama sa puno ng mangga na yon. Ang itim na kanin daw ay mahika o sumpa. Isa sa dahilan kung bakit hindi agad nakagising si Mama mula sa pagkakatulog nito. Mabuting araw po at ibinalik pa siya pagkatapos niyang magambala ang mga ito. Ito naman po ay kwento mula sa bahay sa Luisa. Karanasan ko naman po ito. May puno rin kami ng mangga roon. Ngunit ni minsan hindi ito namunga.
Ang usap-usapan ng mga tao dito maaaring nagdadamot daw ito ng bunga. Nung bata pa ako, mahilig akong mag-swimming sa likod namin. Naglalatag lang ako ng isang malaking batya tapos ay pupunuin ko yun ng tubig at doon na ako maglulublob. Noon, alagang-alaga ng aking ama na si Patong ang aking kutis. Pinapanatili niya itong makinis at maputi. Tuwing naliligo ako, hilig kong batuhan o sabuyan ng tubig yung puno ng mangga na yon. Parang paraan ko yon ng pagdidilig dito. Ngunit hindi ko lubos akalain na makakagambala ako sa ganoong gawain ko, Sir Kira. Nung isang beses na nag-swimming ulit ako sa batya sa likod ng bahay namin, kinagabihan nun nilagnat ako ng sobrang taas. Muntik-puntikan pa akong magkumbulsyon nun. Talagang hindi daw bumababa yung lagnat ko. Hindi ugali ni Mama Mitch na dalhin kami sa ospital kapag may mga ganon. Dahil para sa kanya, parang mas napapalala pa raw sa ospital yung simpleng sakit lang naman. Hanggang sa ipinatawas na ako ni Mama at lumabas doon sa tawas ang isang malaking tao na nasa puno. Ang galing, Sir Kira, kasi talagang korteng tao at puno yung nabuo doon sa kandila. Ayon sa pinagdalhan sa akin ni Mama, nakagambala nga raw ako. Ang payo ng albularyo sa kanila maglagay kami ng itlog at 3 sigarilyo at manghingi raw ako ng sorry sa puno. Dagdag pa nung albularyo na natipuhan daw ako nung nilalang sa kadahilan ng maganda raw ang kutis ko. Pagkatapos ng buong araw na yon, bumaba na ang lagnat ko. Naging masiglang bata na ulit ako. Ngunit hindi pa roon natatapos ang kwento ng kapre doon sa puno ng mangga na yon. Muli itong nagparamdam, pero kay Papatong naman. Ang ugali kasi ni Papatong mag-cellphone at magyosi sa banyo habang naglalabas ng sama ng loob. Yung banyo kasi namin doon merong maliit na bintana na singawan. So nagyoyosi nga nun si Papatong sa banyo. Nung may mapansin daw siya na may refleksyon ng malaking baga sa salamin ng bintana at masyado raw mataas yung usok nun. Nagtaka nun si Papa kung saan nanggagaling yon. Kaya ang ginawa niya, humipak muna siya ulit sa yosi niya at saka ibinuga yung usok. Pero iba raw talaga, Sir Kira. Hindi talaga sa kanya nagmumula yung mataas na usok na yon. Kaya naman pinagmasdan niya yon ng maigi. Hanggang sa nakita niya raw ang isang malaking daliri na pinag-iipitan ng yosi na yon. Nakita pa raw niya yung refleksyon ng mata nitong kulay pula na animoy nakatitig daw sa kanya. Mabilis na raw pong tumayo si Papatong nun sa inidoro at wala nang hugas-hugas na umakyat sa itaas. Ikinuwento niya yun kay Mama sa takot na baka pati siya nakagambala na rin sa malaking tao na yon at siya naman ang magkasakit. Kaya kinabukasan ulit noon naglagay ulit sila ng itlog at yosi. Nakaugalian na rin namin na diligan ito ng tama at maglagay sa kanya ng mga pagkain o tubig, yosi, itlog, lalo na kapag nakaluwag-luwag naman kami. Dumarating din sa punto na sa kainitan ng panahon, kapag hindi siya nadidiligan, may kumakatok sa likod ng pinto namin. Pahiwatig na yon na naiinitan siya at ine-expect na namin na siya talaga yon. Kasi nung mga una, minsan namin yung napagbuksan pero wala namang tao at imposible namang may makapasok sa likuran namin dahil meron kaming alagang malaking aso doon na ang pangalan Pogi. Kaya malabong may magtangka na mag-trip sa amin sa oras ng katanghalian. Kaya talagang alam namin na siya talaga yon. Ito namang kwentong ito, Sir Kira, usap-usapan na sa lugar namin na nasagap naman ni Mama. Na sa likod daw namin ay may puno ng balete na may taong tipaklong. Noong una, isang kapitbahay pa lang ang nakakapagkwento nito, si Ate Rose,
ang dakilang tsismosa sa lugar namin. Nakita niya raw ito noong bumibili siya sa likod ng itlog. Tabing ilog na kasi yun, Sir Kira. As in squatters area na siya kung tawagin. Sabi ni Ate Rose, nakita niya raw ito na tumatakbo. Nung una akala niya naka-costume lang daw. Pero nung muli niya daw makita, ay tumatalon daw ito ng mataas at papasok daw ito sa loob ng puno ng balete. Walang naniniwala sa kanya nun. Hanggang sa may isang adik sa amin ang nakapagkwento na rin ito, si Tatay Teteng. Na meron daw siyang nakitang taong tipaklong na nagpapahinga sa puno ng balete. Lasing at nakahits daw siya noong mga oras na yon. Umiihi siya sa gilid malapit sa may puno ng balete noong makita niya raw yung taong tipaklong na yon. Hindi pa rin kami naniwala nun. Siyempre, adik eh. At saka isang tsismosa lang yung nagkukwento. Hanggang sa lumipas pa ang ilang linggo, yung pinakamayaman sa street na namin ang nagkwento, si Kuya Edgar. Napansin niya rin daw yun na naglalaro at mataas ang talon. At kapag may tao raw, pumapasok na ito sa puno. Kung minsan pa ilalabas pa ulit ang ulo at lilingon-lingon pa ito kung may naglalakad pa ba sa labas. Curious na curious noon si Mama Mitch. Hanggang sa yung pangatlong kapitbahay na namin ay nagkwento na rin. Ngayon sinubukan na ni Mama Mitch na siya naman ang dumaan sa may likurang bahay namin. Hindi po kasi kami dumaraan doon, lalo't pag 6 PM na. Kasi madilim na at madulas. At talagang nakakatakot kasi marami ring aso. So yun nga, naglakas loob si Mama. Lumabas at bumili rin siya ng ganoong oras. Kasama niya yung kuya ko. At walang duda nga raw, Sir Kira. Nakita nila itong pareho. Napatakbo silang pauwi nun na siya namang naging dahilan ng disgrasya ng kuya ko. Nakagat siya ng asong bagong panganak pa lang nun dahil sa pagtakbo nila ni Mama. Hinabol sila nito at si kuya nga ang naabutan. Gulat na gulat din daw yung taong tipaklong na yon at mabilis daw itong pumasok sa puno. Naging malaking issue yun sa barangay namin, Sir Kira. Na-announce pa nga ito sa barangay nun. Lumipas ang ilang buwan, wala na kaming balita. Dahil hindi na muli pang bumili ulit sila Mama at Kuya doon sa tindahan sa likod bahay. Di bale na raw na sa malayong tindahan bumili. At si Kuya ko, nagpa-inject na lang din ng anti-rabies. Ito lang muna, Sir Kira. Pipilitin ko po na pigain si Mama patungkol sa mga kababalaghan na naranasan niya o naming buong pamilya para po may maibahagi ulit ako sa inyo. Maraming salamat po. Magandang araw sa iyo, Boss Kira, at sa lahat ng mga tagapakinig. Salamat nga pala sa pagbasa ng aking kwento. Ito nga po pala ulit si Daisy, yung nag-send ng kwento na may title na Paramdam ni Lola. Under nung bahay sa Marikina. Sinubukan ko lang namang magsulat ng kwento nun at ayun nga't nabasa ninyo. Kaya natuwa talaga ako. Madami pa talaga akong ikukwento kung sakali. Medyo nahihiya lang ako. Dahil hindi ako ganun kagaling magkwento. Bale, dalawa itong kwento ko ngayon, Boss Kira. Ang unang kwento ko part 2 nung una kong kwento. Last November ko isinulat yung unang kwento ko. Tapos December umuwi kami sa probinsya kasama ang kapatid kong galing abroad. Kasama naman yung girlfriend niyang foreigner. Pati na yung boyfriend ko. Bale, ang nangyari, balak naming mag-ikot sa Bicol para maipasyal yung girlfriend ng kapatid ko. Para makita niya yung ganda ng karagatan at ganda ng Bicol, lalo na yung Bulkang Mayon. Hindi ko pala nasabi, Sir Kira, yung probinsya namin isang isla at liblib na lugar ng Bicol. So yun na nga.
Unang gabi namin sa probinsya at nasa isla na kami. Balak namin isang gabi lang kami sa isla. Dahil kinabukasan babiyahe na ulit kami para mamasyal. Tanghali na kaming nakarating nun sa isla. Namasyal, naglakad-lakad sa tabing dagat. Pumunta sa mga kamag-anakan namin para mangamusta at makita sila. Dumating ang hapon. Oras na para mag-prepare ng hapunan. Dahil wala din namang tao dun sa bahay ng lola ko. At yung lolo naman namin, hindi na makakilos ng maayos dahil mahina na rin yun. Kaya kami na ang nagluto at nag-ayos ng hapunan namin. Pagkatapos namin kumain, ako din yung toka sa paghuhugas ng plato. Yung lababo na pinagugasan ko ay may tapat na bintana doon. Kaya tanaw mo yung labas na madilim. Dinig ko rin yung malamig na hangin na umiihip. Yung mga puno na medyo nagliliwanag dahil sa liwanag ng buwan. So habang naghuhugas ako ng mga plato, may nakita akong babaeng nakatayo sa labas. Maikli lang yung buhok niya. Nakashort at nakatalikod lang siya. Tinitigan ko siya ng maayos at matagal. Kasi sabi ko, bakit hindi siya gumagalaw at nakatayo lang? Kinakabahan na ako nito at parang nag-freeze na rin yung katawan ko. Kasi nakakatakot yung ginagawa ng babae kahit wala naman talaga siyang ginagawa. Hindi kasi siya gumagalaw talaga, as in steady lang siyang nakatayo. Naisip ko na walang maikling buhok sa amin. Kahit yung tita ko na kapitbahay lang nun ng bahay ni Lola, mahaba din yung buhok nun. Biglang pumasok sa isip ko na lola ko lang nun yung nagpapaiksi ng buhok na hanggang sa balikat. Nagdahan-dahan ako ng lakad nun dahil hindi ko pa maigalaw ng maayos yung katawan ko sa kaba. Pinuntahan ko yung boyfriend ko at nagpasama sa kusina. Pero pagbalik ko, wala na yung babaeng nakatayo sa labas. Kaya naisip ko talaga agad na si Lola yun na nagpakita sa akin. Eto naman po, Boss Kira, yung ikalawang kwento ko. About to sa naranasan ko sa bahay namin at sa kwento ng nanay ko. Feel ko kasi connected sila. Itong kwento ko kasagsagan ng K-drama noon sa GMA tuwing 10 PM. Tanda ko, Empress Ki yung pinapanood namin noon ng kapatid ko. Sinusubaybayan talaga namin to dahil maganda talaga siya. Mga bata pa kami noon. Siguro mga LM kami nung pinalabas yun. So nasa sala kami, nanunood. Yung mga magulang naman namin maagang nakatulog nun sa kwarto. Ayaw talaga nilang nanunood nun dahil anong oras na rin kasi ipinapalabas at may pasok pa nga. So habang nanunood kami nito, eto namang kapatid ko nakatulog sa sofa. So ako na lang yung natirang nanunood. Napansin ko sa may bintana namin sa sala na may malaking anino na pabalik-balik. Nagtataka ko nun paanong magkakaanino. Malayo yung gate namin sa bintana ng sala. Nilapitan ko yun at binuksan ko yung bintana. Pero wala naman akong nakitang tao sa labas. Ginising ko yung kapatid ko kasi natakot ako nun. At saka nanonood pa nga kami dapat. Pero ang hirap niyang gisingin. Tinignan ko ulit yung bintana. May anino talaga ng lalaki dun. Yung anino, half body lang siya. Nilakasan ko ang loob ko at binuksan ko ulit yung bintana. Sumilip ako sa labas, pero wala pa rin akong nakitang tao doon. Dito na ako nag-decide na itigil na yung pinapanood namin at pumasok na sa kwarto para matulog. Yung kwento naman ng nanay ko, Boss Kira, about sa tito niyang seaman. Bigla kasi siyang nagkwento nun. Na-open niya lang to sa akin. Pumunta daw siya nun sa Baguio para magtrabaho sa karinderya ng tita niya. Dalawa daw yung bahay ng tita niya sa Baguio. Yung isang bahay, hindi daw nila tinutulugan. Dapat daw before 6 PM, wala nang tao dun sa bahay. At nagsimula daw yung ganoong gawain nila magmula nung namatay yung tito niyang seaman.
Namatay daw ito dahil sa inggit ng mga kasama niya sa barko. Mataas daw kasi yung ranggo nito. Ang sabi, inihulog daw ito sa dagat ng mga kasama niya at hindi na raw nakita pa. At mula daw noon, may mga pagpapakita na daw sa bahay na yon, kaya ayaw na raw nilang natutulog doon. Lagi daw may mga anino ng lalaki doon sa bahay. Makikita itong padaan-daan sa bintana, sa pader. Nung time na ikinuwento to sa akin ni Mama, hindi ko pa rin naikukwento sa kanya nun yung na-experience ko nung gabi. Yung nakita kong malaking anino sa bintana na pabalik-balik. Natatakot din kasi ako nun. Pero nakalipas ang ilang buwan, Boss Kira. Merong mga katutubo na nag-iikot nun. Nagbebenta ng mga bracelet na may langis at iba-iba yung kulay. May lumapit sa nanay ko para mag-alok ng bracelet at nagulat daw siya sa sinabi ng katutubo. May anino daw na nilalang na hindi taga sa amin pero lagi daw bumibisita sa bahay namin. Talagang nagulat si Mama nun kasi syempre wala naman siyang naikukwento rito. Paano nila alam? Tuloy napabili si Mama ng bracelet. Dito na po natatapos yung kwento, Boss Kira. Sana po mabasa niyo ulit itong kwento ko. Isusulat ko ulit yung iba kong experience at mga kwento. Kapag hindi na po ulit busy. Kayo na pong bahalang mag-ayos ng sulat ko. Maraming salamat po and God bless po sa lahat ng nakikinig. Hello Nginig Stories at sa'yo din Sir Kira. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang nakakatakot na karanasan ko na totoong nangyari sa buhay naming mag-ina. Isang karanasan na hanggang ngayon malinaw pa rin sa aking alaala. Kung maaari po ay tawagin niyo na lang akong Jane at ikukwento ko po ito mula sa aking point of view. So ako po si Jane. Nasa early 20s pa lang ako nung nangyari itong karanasan na ito. Simple lang ang buhay namin noon. Nagtitinda kami ng mama ko kasama ang kapatid niya. Araw-araw, 3:00 ng madaling araw, nagsisimula na kaming maghanda ng paninda. Kape, puto maya at bitso-bitso. Isang madaling araw, mga bandang 2:00, nagising na kami ni Mama dahil maaga talaga ang simula ng paghahanda. Magkatabi lang naman ang bahay namin ng tiyahin ko. Kaya kapag lumabas kami ng bahay, harap na agad yon ang bahay nila. Nauna nang matapos magbihis si Mama. Lumapit siya sa bintana at sinilip ang bahay ng tiyahin ko. Bigla niyang sinabi sa akin, nagising na daw ata si tita dahil may narinig daw siya na may nagmamasa na sa kusina. Yung kusina kasi nila noon may bintana na direktang nakaharap sa bahay namin. Nung sumilip si Mama, nakita raw niya na may gumagalaw doon at parang may nagmamasa ng harina. Para yun sa bitso-bitso. Kaya naman minadali niya na ako para makapunta na kami at makatulong. Habang palabas kami ng bahay, may nakita kaming pusang gala. Doon naisip ni Mama na mang trip. Gulatin daw namin si tita. Kinuha ko yung pusa at dahan-dahan kaming nagtungo sa bintana ng kusina nila. Yung bintana noon gawa pa sa kahoy na tabla. So maingat kong inilagay yung pusa sa gilid nun. Tapos pareho kaming yumuko ni Mama para hindi kami makita. Pinipigilan pa namin yung tawa namin nun habang naghihintay kami ng reaksyon. Pero lumipas ang ilang minuto, wala pa rin. Walang sigaw, walang kaluskos, walang kahit anong tunog. Nainip na kami nun ni Mama. Kaya tumayo na rin kami. Balak na sana naming pumasok para tumulong na lang. Pero nung tumingin kami sa loob ng bintana, nanlamig ang buo naming katawan. Walang tao sa kusina. Walang harina. Walang bakas na may minasa doon. Malinis. Yung akala naming nakita at narinig naming nagmamasa ng harina ay wala pala talaga.
Agad na kaming pumasok sa loob ng bahay ng tiyahin ko noon. Tinignan namin yung kwarto niya. Naroon si tita at yung pinsan ko. Mahimbing silang natutulog. Agad namin silang ginising. Umaasa na baka niloloko lang nila kami. Pero nung magising si tita, ang sabi niya kagigising lang daw niya. Napuyat daw siya kagabi sa kakakudkod ng lubi para sa putumaya namin. At doon namin napagtanto ni mama na hindi nila kayang magmasa, magligpit at maglinis ng kusina sa loob lang ng ilang segundo. Tahimik kaming nagkatinginan nun ni mama. Simula nun naniniguro na muna kami at hindi na rin kami basta-bastang nanggugulat. Second story, Sir Kira. Kwento naman po ito ni mama. Mga early 2000s daw ito. May naging working student daw kami noon. Pangalanan na lang natin siyang Beauty. At hindi ito bastang palayaw lamang. Ayon kay mama, kapansin-pansin daw itong si Beauty noon. Dahil maganda raw ito, maputi at mukhang maamo pero elegante. Hawigin daw ito ni Christine Hermosa noong kasikatan pa nito. Mahaba at maitim daw ang buhok nito. Diretso at laging nakalugay. Tahimik lang siyang kumilos, mahinhin magsalita at may kakaibang presensya na mapapalingon ka kahit hindi mo sinasadya. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit daw maraming nakakapansin sa kanya at kung bakit may mas nakapansin pa sa kanya na hindi lang tao. Maayos ang naging pagsasama nila mama at papa, ate, kuya at ni Beauty. Kaedad lang siya halos ng mga kapatid ko. Nung mga panahon na to, wala pa ako sa mundo. Halamang dagat pa lang ako. Matalino rin daw itong si Beauty. At bilang dagdag na kita, sumasali rin daw ito sa mga beauty contest. Isang araw, umuwi si Beauty sa kanila. Kasama niya ang ate at kuya ko noon. Sakay sila ng motorsiklo. Ayon sa mga kapatid ko, dumaan pa raw sila sa isang ilog bago makarating sa bahay nila Beauty. Napaka mapuno raw doon, tahimik at halos walang ibang kabahayan. Doon daw talaga dumadaan papunta sa kanila, sabi ni Beauty. At pagkahatid nila kuya at ate, umuwi na rin sila. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Beauty sa amin. At doon daw may napansin silang kakaiba rito. Parang palagi na raw itong nakatulala. Mas naging tahimik at palaging malayo ang tingin. Isang umaga, napansin na raw talaga ito nila mama at papa. Nung tanungin daw nila si Beauty, ay hindi raw ito sumasagot nung una. Pero makaraan daw ang ilang segundo, bigla daw nanlisik ang mga mata nito. At biglang nag-iba yung boses. Nagsalita raw siya, hindi bilang si Beauty. Sabi nito, manliligaw daw siya ni Beauty. Nagwala na nun si Beauty. Kinailangan pa ng ilang tao para lang mapigilan siya nun. Nasa may balkonahe sila nun, kung saan may speaker at component daw si Papa doon. Nagulat sila nung bigla daw itong mag-on. Kahit hindi naman ito nakasaksak. At ang lumabas daw na tunog dito ay hindi kanta, kundi numero. 6 at 3. Napaurong ang lahat nun sa takot. Nagdesisyon na sila mama nun na dalhin na si Beauty sa isang faith healer. Isinakay nila ito sa motorsiklo. Pero nung isakay na nila si Beauty, parang naging sobrang bigat daw ng katawan nito. Hindi sila makaalis nun. Nayupi pa nga raw yung gulong ng motor. At dahil dito, ay napilitan silang tawagin na lang yung faith healer. Pinakiusapan nila itong pumunta na lang sa bahay nila. Habang naghihintay, pinasuot muna nila ito ng rosaryo. Pero ilang sandali pa, bigla daw naputol yung rosaryo. Pagdating ng faith healer, sinabi nito na may masamang elemento raw ang nagkagusto kay Beauty noong araw daw na umuwi ito sa kanila.
Nakatira daw ito sa isang malaking puno sa tabing ilog. Yun yung ilog na tinutukoy nila ate at kuya ko noong ihatid nila si Beauty pauwi sa bahay nito. Sabi nung albularyo doon daw namumugad yung elemento. At balak daw nitong kunin si Beauty at isama sa kaharian niya. Pero hindi siya nagtagumpay. Nilabanan siya ng albularyo at napalayas niya ito. Napagaling si Beauty. Pero hindi siya agad-agad na bumalik sa normal. Matagal daw bago siya tuluyang naging maayos. Nakapagtapos pa naman daw siya ng pag-aaral. Nakapagtrabaho pa sa Australia. Ilang taon nang lumipas, bumalik din siya sa Pilipinas. Pero hindi na raw ito bumalik pa sa lugar nila na malapit sa ilog. Sabi ni Mama. Payo daw yun ng faith healer sa kanya. Kasi ang sabi nito, sa oras daw na napili ka na ng isang elemento, kahit daw mapalis mo pa ito sa unang beses, ay hindi ka daw talaga nito lubos na titigilan. Sa oras na maramdaman nila ang presensya mo sa lugar, malaki ang tsansa na muli ka nilang gambalain. Dahil hindi raw talaga lubos na bumibitaw o sumusuko ang mga ganitong nilalang. Yan lang po muna, Sir Kira. Salamat po. Hi Kira, hindi na kita tatawagin kuya o sir dahil sigurado naman akong mas matanda ako sa'yo. Bata pa lang ako, maski na matatakotin ako, mahilig akong manood ng mga horror movies. Hanggang sa na-discover ko na nga yung mga aswang stories dito sa YouTube, pati na rin tong channel mo. Nagustuhan ko tong channel mo kasi galing sa iba't ibang mga tao yung mga kwento. Pasensya na kung mali-mali yung pagsusulat ko ng Tagalog. Paki-edit na lang din. Hindi na kasi ako sanay gumamit ng Tagalog Dito na kasi ako nakatira sa ibang bansa ngayon. Simula pa nung mga 13 or 14 ako. Gusto ko lang din sanang i-share sa inyo yung kwento ko dito sa apartment na tinitirhan namin. Napag-alaman ko sa great-grandmother ng classmate ng panganay kong anak na dati daw siyang nakatira dito at dati raw itong kondo. Luma na to nung lumipat kami dito. Maraming matanda ang nakatira dito. Sa katunayan nga niyan, may mabait na matandang babaeng nakatira doon sa kabilang side ng floor namin. Tuwang-tuwa siya sa anak ko kapag nakikita niya at lagi niya kaming binabati. Isang araw, akala ko may naglilipat. Naghihintay kami noon sa elevator. Nagsalita yung isang lalaki. Sabi niya, "Would you like some furniture?" Nagulat ako sa sinabi niya. So nagtanong ako kung bakit. Ang sabi niya, inilalabas na raw nila yung mga gamit ng nanay nila dahil namatay na ito. Nung mga time na to, hindi ko pa alam kung sino yung tinutukoy niya. Hanggang isang araw, naikwento na lang ng katabing apartment ko, yung mabait na matandang palabati pala sa amin ay namatay na. Pumunta daw siya ng ospital dahil sa diabetes niya at pinutol daw yung isang binti niya. Hindi na daw siya nakauwi pa. Ang malungkot lang, namatay pa rin daw ito dahil sa komplikasyon. Gulat na gulat ako noon kasi bago ko nalaman na patay na pala siya, may ilang araw pa niya akong binabati mula sa pinto ng apartment niya. Wala akong kamalay-malay. Namulto na lang pala niya yung bumabati sa amin. Ang isa pang matanda na napag-alaman kong pumanaw din sa building na ito yung super close namin. Natagpuan na lang daw siyang walang buhay sa apartment niya nung mga naghahanap sa kanya nung ilang araw na siyang hindi nagpapakita sa trabaho. Lasinggero kasi yun. At walang asawa kaya mag-isa lang sa buhay. Dati-rati, ang madalas na namamatay sa building na to yung matatanda na nag-iisa sa buhay. Hindi kasi uso dito yung titira ka sa mga anak mo at aalagaan ka nila. Kadalasan ang mga matatanda dito, kung wala sa nursing home,
ay nakatira silang mag-isa sa apartment nila o sa bahay nila. Ewan ko lang din sa building na to kung bakit nga ba yung matatandang mag-isa sa buhay ang mga nauunang mamatay dito. Hindi ko alam kung nagkakataon lang ba yun o sadyang may something sa building na ito. Hanggang dito na lang muna. Yung sunod na ikukwento ko medyo mas nakakakilabot na. Marami kasi akong experience dito sa building na to. Sana mapili ang kwento ko. Magandang araw po o magandang gabi sa inyo. Lalo na sa mga tagapakinig ng Inig Stories. Tago nyo na lang po ako sa pangalang Twice. Taga Caloocan po ako, Sir Kira. At matagal na po akong silent listener ninyo. Mahilig po akong makinig ng mga aswangan. Ang totoo nga po niyan, 4 po kayong pinapakinggan ko. Kaya po nila Pinoy Creepypasta, Mystery at ni Dark Archive. Anyway, 3 kwento po ang i-share ko sa inyo ngayon. Simulan ko po noong 12 years old ako. Hindi ko natanda kung anong taon ito. Basta sa lugar po ito ng Kiko Camarin sa Caloocan. Nag-asawa kasi ng bago yung mama ko nung mga taon na to. At kakasilang lang ng una kong kapatid. Nakatira po kami nun malapit sa school at simbahan ng Kiko Camarin. Ako po yung typical na batang 90s. Na ayaw matulog sa tanghali at mas gusto yung maglaro. Mahilig po akong maglaro ng mga arcade, Sir Kira. Kaya nung malaman kong may arcade machine sa palengke, madalas na po akong nagpupunta ron at naglalaro. Singit ko lang po, Sir Kira. Yung lugar kasi na tinitirahan nila mama parang compound at yung pwesto ng bahay nila nakatapat sa gate. Kaya kita mo agad yung bahay pagpasok mo sa gate. Isang araw, tanghaling tapat nun, kakatapos ko lang maglaro ng arcade at pauwi na ako. Pagpasok ko ng gate, nakita ko si mama sa may bintana. Kumaway pa siya sa akin na parang tinatawag ako. Ang tagal ko siyang nakita nun. At nung makapasok na ako sa bahay, nakita ko si mama at yung kapatid ko na ang sarap ng tulog. Parang ayoko pang maniwala nun. Kasi nga, matagal akong nakatingin kay mama habang papalapit ako sa bahay. So kung natutulog pala si mama, sino pala yung nakita ko sa bintana? Ang pangalawang experience ko naman, Sir Kira, nangyari pa rin to sa bahay ng mama ko. Hapon na po yun. Hindi ko na lang din tanda kung anong taon nangyari. Meron po kasing poso sa tapat ng bahay nila mama. At wala sila mama nung time na yon. Hindi ko na lang din matandaan kung saan sila nagpunta nun. Basta hinihintay ko yung pag-uwi nila. Nag-iigib ako nun sa poso. Habang nagbobomba ako, may nakita akong babae na pumasok sa bahay. Kaya akala ko dumating na sila mama. Nagmadali pa akong pumasok sa bahay nun. Pero pagpasok ko, walang katao-tao sa bahay. Sure ako sa nakita ko, Sir Kira. 3 hakbang pa siya nun nung nakita ko siyang pumasok sa bahay. Kaya imposibleng namalikmata lang ako. Hindi ko ikinuwento kay mama yung mga na-experience ko. Baka kasi hindi lang din siya maniwala sa akin. Taong 2023. Nangyari naman to noong buntis yung asawa ko. Madaling araw po yun, 2 a.m. Graphic artist po ako, Sir Kira, at taga-Amerika yung client ko. Kaya gising pa ako ng mga ganyang oras. Anyway, inutusan ako ng asawa ko na bumili ng makakain. Umuulan pa nun. Malayo po kasi yung mga tindahan dito sa amin. Di bale ngayon po pala ay dito na kami nakatira sa Binangonan, Rizal. Dito po ako nakapag-asawa, Sir Kira. So balik tayo sa kwento. Nung makabili na ako nung inutos sa akin ng asawa ko, pabalik na ako nun sa bahay namin. May nakita akong lalaking nakatayo, nakatalikod dito at maayos yung suot niya. Nung una hindi ko lang pinapansin.
Baka may hinihintay lang sa labas. Pero nung nakalagpas na ako sa kanya, na-realize kong nakatingin siya sa damuhan. Napatanong din ako kung bakit siya nagpapaulan sa madaling araw. Nagmadali na ako nun. Tumakbo pa ako pa uwi. Walang lingon-lingon. At nung makauwi na ako, Sir Kira, tinanong agad ako ng asawa ko kung bakit ako nagmamadali. Bakit ako hingal na hingal? At sinabi ko naman sa kanya yung nakita ko. Sabi niya, baka raw guni-guni ko lang o kaya malikmata. Hindi ko na lang masyadong inisip yun nung araw na yon kasi antok na rin ako. Pero alam ko din talaga sa sarili ko na hindi yun guni-guni lang. Hindi yun bastang malikmata. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Sana mapili yung kwento ko. Abangan ko po ito sa channel ninyo. Maraming salamat po and more videos pa po. God bless. Hello Sir Kira, ako po ulit ito si Sian. Maraming salamat po sa pagbasa ng una kong story. At sana mabasa nyo rin po itong bago. Last year pa po ito nangyari, sa bahay po namin. Hindi talaga ito nakakatakot. Weird lang at confusing. Isang madaling araw, nagising ako ng around 1 AM. Hindi naman ito bago, kasi minsan nagigising talaga ako sa kalagitnaan ng gabi. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ako ng kwarto at pumunta sa kusina para uminom ng tubig at kunin na rin yung tumbler ko. Yung pinto mula sa sala patungo sa kusina nakasara. So maririnig ko kung may lalabas o papasok doon kasi maingay yung pintong yun dahil na rin sa kalumaan. Take note din po, maliit lang po ang bahay namin. Yung tipong kapag may kausap ka sa kusina, dinig sa lahat ng parte ng bahay. At kapag sobrang tahimik naman, madidinig mo pa rin kahit yung pinakamaliit na ingay o kahit pinakamahinang boses. So pagkuha ko ng tumbler, narinig ko si mama na umubo sa CR. Alam kong siya yun kasi syempre alam mo naman yung boses ng nanay mo, di ba? Kahit paubo lang yun. Klaro rin yun sa pandinig ko. Umeko pa nga sa loob ng CR. Nagtaka ko kung bakit hindi ko narinig siyang lumabas. Pero naisip ko na lang na baka nandoon na siya bago pa ako magising. So ayun na nga, bumalik na ako sa kwarto. Pero isinara ko na muna yung pinto ng sala para malaman ko kung babalik ba si mama sa kwarto nila na kaharap lang ng kwarto ko. Pero lumipas na lang ang ilang minuto, wala pa rin nagbubukas ng pinto. Wala pa rin pumapasok sa kwarto nila. Hindi ako inaantok nun. Gising na gising ang diwa ko kasi nagsiselfone pa nga ako nun eh. Nagtataka lang talaga ako kasi imposibleng ganun katagal magbanyo si mama. Very unusual yun. Ilang minuto pa ang makalipas. Nagulat ako, Sir Kira, kasi narinig ko sa kabilang kwarto na naghihilik si mama. Alam ko pa rin siya yun. Kasi kahit nga footsteps niya, ubo, boses at bulong, kilala ko talaga. At alam ko rin ang pagkakaiba ng hilik nila ni Papa. Medyo natakot ako nun. Naguguluhan at nawiwirduhan talaga ako. Paanong nasa kwarto na siya? Wala naman akong narinig na ingay sa paglabas niya ng CR o pagpasok sa pinto ng sala. Ni footsteps, wala akong narinig. Hindi na ako nakatulog matapos yun. Hindi talaga siya nawala sa isip ko nung gabing yun. Itong sunod na kwento nangyari last week. Ako lang po mag-isa sa bahay nun kasi may dalaw po ko nun. At nasa trabaho ang papa at kapatid ko. Si mama naman may lakad din. May event sila nun about sa health. Barangay health worker kasi ang nanay ko. Nasa sala lang ako noon at nakahiga. Sobrang masakit talaga yung puson ko noon. Nagsiselfone lang ako. Nang bigla akong makarinig na may tumikhim. O yung nag-ehem. Boses yun ni mama. Napatayo ako.
Tinawag ko siya. Ma? Ma? Pero walang sumasagot. Lumabas na ako. Walang katao-tao talaga. Kaya naman kunot noo akong bumalik na lang sa loob. Kung hindi si mama yun, sino pala? Sa takot nabawasan ang sakit ng puson ko nun. Hindi ko talaga alam kung sino yon, Sir Kira, at bakit niya ginagaya yung boses ni mama. Isasend ko po pala dito yung screenshot na isinulat kong note tungkol dun sa una kong story. Sinulat ko yon para mabawasan ang takot ko. At saka ang weird kasi talaga Kaya ayun. Pati po yung picture na sinasabi kong pinto at yung kusina namin. Isisend ko rin po dito. Maraming salamat po sa pagbasa, Sir Kira. More power and stories po. God bless.